Kasi tayo po ang lahat para sa pagpapangasipanan po. Sa mga may hawak po na Bible, makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Isaiah chapter 53 verse 5 to 8. Ito po ang nasasabi. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparasang tayo ay dapat na tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang kalderong hindi tumutol kahit tutubitan, at hindi umiiyak kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hadulan upang mamatay, wala man daw nagtanggol sa kanyang kalayaan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Hulihin po ang pagkakabasa sa ika ng Diyos at i-welcome po natin ang kanyang ikot, Pastor Renas Gam. Amen. Good morning. Tingnan mo yung katabi mo at patayin mo na magandang umaga. Okay. At sa lahat po ng nag-graduate, congratulations. Amen. Pinagpala kayo ng Panginoon. At sa oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ay seryoso. Kaya, ihanda po natin ang ating mga puso sa pag-aaral. Napakaganda po ng message na ibibigay sa atin ng Lord ngayon. Let us pray. Most Heavenly Father, tinatalaga po namin ang oras na ito para sa iyo. Kami po ay dumadalangin. Ibuhos mo po ang iyong masaganang pagpapala. Yung guidance ng Holy Spirit ay hinihingi po namin, Panginoon. Sa gayon, ikaw po ang magturo sa bawat isa sa amin. Gamitin mo po ang iyong mabang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Wala po akong kakayanan. Subalit salamat sa banal na Espiritu na nagbigay sa amin ng karunungan na siyang magtuturo sa amin. At ito ay aming maunawaan, Panginoon. Open our heart, O Lord. Offer our mind, O God. Nang salita mo ay maging buhay ng buhay sa aming buhay, Panginoon. Thank you so much, Lord, sa bawat isa na lang ito na nagbigay ng panahon para makarinig ng mga salita. Pagpalain mo po ang lahat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Okay, bigyan ko natin. Okay, pinala po tayo mo po. At purihin po ang Panginoon sapagkat maging natin, yung mga kapatid natin sa mali, sa iba ay nakapunta dahil mataas po ang tubig minsan ng kahit-kahit. Siyempre sa galunin po sa Panginoon. And siyempre may mga nagkikli sa akin, Pastor, ito makakating inibay ko kasi sanay ko kasi may mapupuntahan sila. Pero purihin po ang Panginoon, ganun po man po ang Diyos ay mabuti sa akin. Amen. God is true. Ang Diyos po ay mabuti araw-araw sa atin. Ngayon, yung nabasa po natin na Bible reading is all about Jesus, kanyang kamatayan. At ipinapakita po sa atin ng Bible reading na napakahalaga po ng kamatayan. Amen. Kaya ang title po ng ating pag-aaralan, doon na tayo sa title, ay ang kahulugan ng kamatayan ni Kristo or significance of Christ's death. Mga mapunakan po pati, kung titingnan po natin, sapagkat lahat naman ng tao ay nagkasala at dahil kay Kristo pinatawad ang ating mga kasalanan. Sa panahon po ng Old Testament, ang kabayaran po ng kasalanan kung sila po ay nagkasala ay binabato. Diba? Para mamatay. Babatuhin sila para mamatay. At ipinapakita po talaga dito na pag ikaw ay nagkakamali doon, may parusa. Sa panahon po sa bansang Pilipinas, ng panahon po ng mga
Kastila at Hapon, ang parusa po, pag nagkakamali, kamatayan, lalo na yung mga nagre-rebuilding, yung mga taong yung mga walahat, dati yung mga nagre-rebuild sa pamunuan, Kastila at Hapon, ang ginagamit nilang pamatay, pinapatay nila sa bikay o kaya baril. Kaya nga si Jose Rizal, anong ginawa niya sa Rizal? Binaril. Binaril at kinakarit yung pinubukutan ng ulo, binibitay at may silya elektrikal na po kung panahon ng Kastila at mga Hapon. Sa bansang Pilipinas po, nung panahon po ni yung nagkaroon tayo ng death penalty, 1993. Bumito muna tayo. Sa panahon ni Fidel Ramos. Bawat nakukumbik noon, nakukulong, may sentensya. Nagkaroon tayo ng death penalty sa panahon ko ni Fidel Ramos. And then, nung panahon din, pinagpatuloy ito, in 1999, si Joseph Estrada rin po. Death penalty. At kay Joseph Estrada lang, alam ko, lethal injection. Tuturuan para mamatay. At ang alam ko sa aking pag-aaral, sa pag-research ko po, mga 7 reasons ang lethal injection. At kung yun po, Panginoon, alam niyo po mga magulang at kapatid, 1987, sa konstitusyon po ng Pilipinas, sinatawag na saligang batas. Pag sinabing saligang batas, ito yung pinakataas na batas. Kasi saligang batas eh. Nung panahon na yun, idideclare po yung ipinagbawal ni Corazon Aquino ang death penalty. Sapagkat para sa kanya hindi makatulungan. 1987, bago dumating si Fidel Ramos at si Joseph Estrada. And in time ni Gloria Macapagal Arroyo, year 2006, automatic na inalis na po ang death penalty. Bibigyan ko lang po kayo ng background. Na sa bawat kasalanan ay mayroong kaparusahan. At sa batas ng tao, maging batas sa Diyos, nandun na kaagad ang kaparusahan. Pero alam niyo po mga magulang at kapatid, ang kamatayan ni Kristo, the death of Christ, ay makabulang po sa ating lahat. Bakit? Siya po ay walang kasalanan. Ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo ay makahulugan, very meaningful. Makahulugan. Sapagkat hindi lamang kamatayan. Sa kanyang kamatayan ay mayroon pang mga nangyari na ipinapakita sa ating ngayon salita ng Diyos, ang Biblia. Ipinapakita nito, may ibig sabihin o gustong ipaabot sa atin ang malalim na kahulugan o kahalagahan ng kamatayan ni Kristo. Si Kristo ba ay nagkasala? Hindi. Si Kristo ba ay nagkamali? Hindi. Si Kristo ba ay sumalangsang sa kautusan ng Diyos? Hindi. Bakit siya ay namatay? Namatay siya para sa akin at para sa iyo. The death of Christ is for me and for you. Kaya mapalad po tayo na nakakaalam sa salita ng Diyos na ang kamatayan ni Kristo ay napakahalaga para sa ating buhay. Sino ba tayo? Ano nga ba ang tao? Sabi ng awit, chapter 8, verse 4. Ano nga ba ang tao upang alalahanin? Ano nga ba siya para alagaan? Sino ba tayo? Pero alam mo yung mga magulang at kapatid, ang alam ko, ang sabi ng Biblia, siya ay patay dahil mahal ka ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Parang hindi kayo masaya, no? Amen? Lahat ng tao ay nagkasala, lahat ng tao ay nagkamali, at kung titingnan po natin
nagupitan at hindi umiimik kahit kuntiman. Nang siya'y hulihin at katulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay namatay dahil sa sala, di man. Bakit? Para mapatawad tayo ng Panginoon at makarating tayo sa Panginoon ng Diyos. Yun po ang purpose ng kanyang kamatayan. Ayaw ng tao, ayaw ng tayo ay mapahama. Ayaw ng Diyos na tayo makapunta sa impyerno. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapapunta sa nagulagulag na apoy. Kaya ang kamatayan po ng ating Panginoon Diyos ay napakahalaga. Ayun, pag-aralan po natin. Kahalagahan ng kamatayan ng Kristo. Naman, unang kahalagahan ng kabayaran, unang kahalagahan ng kamatayan ng Kristo ay kabayaran ng kasalanan. Amen. Which is of sin. Ang kabayaran ng kasalanan, ang sabi ng Bible sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayan na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo na ating Panginoon. Anong sabi? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nagkasala ka ba? Nagkamali ka ba? Namatay ka ba? Sino namatay? Si Kristo para sa ating lahat. Kunin ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Kaya Christian mission, dapat magpatuloy tayo sa Panginoon kahit anong mangyari. Hindi tinitingnan ng Diyos kung nagkakamali ka, hindi tinitingnan ng Diyos kung nagkasala ka, ang tinitingnan ng Diyos nang papatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya. Sapagkat bayan na po ng Panginoon ang ating kasalanan. Binayaran na ito ng Diyos. It is finished! It is finished. Kaya ang isang tao na nakakaunawa sa salita ng Diyos, hindi magiging hadlang ang anumang sitwasyon para hindi siya magpatuloy. Ang isang tunay na Kristiyano na alam ang Biblia, ang mangyari ay magpapatuloy sa Panginoon. Napagdanda po ang kabayaran ng kasalanan ng Panginoon. Kaya salamat sa Lord. We are blessed! Amen! Salamat din po sa Panginoon na dapat tayo magbayad sa ating kasalanan pero pinayaran ng Diyos. Grabe, no? Alam niyo, number one po, the way Bishop saying, speak ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya ang pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Isipin niyo, kaya ba ng tao yan? Diyos lang makagagawa. Isipin mo, ang dami-dami natin. Sa Pilipinas pa lang, ilang tayo? Ilang populasyon? Ilang bansa tayo, ibig sabihin, maraming tao na sinagip ang Panginoon para sa kanilang kasalanan. Ibinigay ang Diyos para sa atin, para tayo magkaroon ng kaligtasan. At alam niyo mga Christian, ang gagantihan, ang ganti lang naman natin sa Panginoon ay maglingkod sa Kanya. Hindi naman naghahanap ang Panginoon kung anong ganti, kundi ang gusto ng Diyos. Tayo hinahan ng Diyos, mahalin din po natin sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya kunting bagay po, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Amen! Walang maalas! Amen! Ang umayaw ay hindi nagwawagi, at ang nagwawagi ay hindi ayaw. Sabihin mo sa katabi mo. Malit na bagay, aakas ka? Pihira. Parang nakapagkanayo na kamatayan sa ating Kristo. Amen. Alam niyo ang Kristyano, sabi nga, saan nga yung mga yung mga heroes ng Pilipinas, gabutol lang pa, gabutol lang kamay. Patuloy pa rin ang walaman eh. Yung mga great man of God sa chapter 18 ng Hebrews,
Grabe ang nangyari sa kanila. Nagpapatuloy sila eh. Ikaw nasabi ka lang ng puti, mga kapatid mo, ayaw mo na. Anong klaseng Kristiyano yan? Mga magulang at kapatid, huwag natin dalhin ang emosyon natin sa ating sarili. Kilalanin natin ang emosyon ng Diyos at katabi natin ang ating pananampalataya para tayo maglingkod sa Kanya. Amen? Kasi sa mundo ito, marami talagang mangyayari hindi maganda para patasin ang ating paglilingkod. Maraming discouragement. Pero salamat sa Diyos sapagkat naunawa natin ang salita ng Panginoon. Kaya tayo nagpapatuloy. Magpapatuloy mo tayo sa Panginoon! Mahina, yung hindi na amen, hindi yan magpapatuloy. Magpapatuloy na tayo sa Panginoon! Thank Lord. Narinig ko Lord ang mga amen namin ha. At syempre, dapat makinig po sa amin na kumalayo. Amen? Kasi kami kumalayo dito, big example po kami. Kaya pag kami ay matras, amen? Okay, alam mo na. Number 2. Yan mo na yung verse na isa. Alam niyo po mga magulang kapatid, itong kahulugan ng pangalawang ng kamatayan ng ating Panginoon, personally, substitution or substitute. Narinig nyo ito sa basketball dito ba? Substitution! Substitute, pagod na yung player, di ba? Hindi na kaya, papalitan. Alam nyo, mga kapatid ko sa pananampalataya, dapat tayong akipako sa cross. Tama? Tayo lahat. Bawat isa sa atin dapat tayong pangkahan dahil tayo ay nagkasala. Pero ang ginawa ng Diyos, siya ang pinako, siya ang nagsubstitute, siya ang naghalili sa atin. Dapat ikaw ang nasugatan, dapat tayo ang binuraan, dapat tayo ang tinidaan, dapat tayo ang minura, dapat tayo ang inalibusta, inuse. Pero sila inuse ang Diyos na si Yesu Cristo. Siya ang naghalili, siya ang nagsubstitute, dapat tayo ang binabalan. Humiling po ang mga magulang kapatid. Isang bagay na po ang natutunan ko sa Panginoon. Dahil sa Kanya, lahat ng mabubuting bagay ay natatanggap natin. Blessing. Kasi nung wala pa si Kristo, kahit may pira tayo, mayaman tayo, marunong tayo, pag wala si Kristo sa buhay mo, wala si Kristo sa puso mo, hindi puno ang buhay mo. Sapagkat ang nagpupuno lang sa ating buhay ay si Kristo Jesus. Kulang tayo lahat. Pero dahil sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo, pinulot tayo, kaya tayo ay pinagpala ng Panginoon. Sumigaw ang pinagpala ng Amen. Pinagpala. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. Kaya pinagawa ko mamaya makatulog kayo, mag-inisip kayo. Amen! Pinagpala tayo ng Panginoon! Isipin mo ha, mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi lamang tayo pinagpala ng Diyos sa material na bagay. Amen! Kundi pinagpala tayo sa espiritual, yung kaligtasan natin na hindi natin kayang bayaran. Saan nga sa ibang milyon eh? Pinagpipi ang kaluluwa, nagbabayad sa mandarasal. Tama! Yung tayo hindi! Ang gagawin natin maging sa Panginoon. Bakit? Tapos na eh. Pinapuhin ko ang Panginoon. Dahil sa paghalili ng Diyos sa atin, walang man ng bahid kung ano man na nangyari sa ating buhay. Sa kabila ng ating pagsalangsal sa Panginoon, pinagpala pa rin tayo ng Panginoon. Pinapakagod ka na ba? Nandyan si Jesus. Nanghihina ka na ba? Nandyan si Jesus. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Nandyan si Jesus. Siya yung substitute sa atin.
kaya niyang pasalin ang mga hirap. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. At pag nakita mo na dalawa na lang ang yapa, pag nanghina ka na, ibig sabihin mo, dalahan ng Panginoon, hindi ka nag-iisa. Pero Panginoon. Hallelujah! Number 3. Sabi doon ay 2 Timothy 11, bigyan natin ng verse. Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Bakit sinabing tupa? Kasi ang tupa po ay mahina. May tupa bang malakas? Mas malakas pa ang pusa eh. Ang tupa po ay hindi umiimik katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga sabi, ngunit pinataw ni Yahweh at parusahan tayo ang dapat tumanggap, na dapat tayo ang magpako sa cross, na dapat tayo ang pahirapan. Kaya puli ang Panginoon. Hallelujah, Lord, napakabuli ko po siya. Number 3. Hindi na akong makikita ng marami. Gusto ko gaya ito na punta ko para alam niyo na para yung mission ng Lord ay katak sa aking puso. Number 3, kagalingan. By His grace, we are helped. Dahil sa kanyang mga sugat, napakalagang kamatayan ng Panginoon. Dahil sa kanyang mga sugat, tayo ay, gumaling. Gumaling na tayo, pinagaling na tayo ng Panginoon. Dati ang daming nating sugat sa sakit ng kalooban, sa sakit sa lahat. Pinagaling ito ng Lord. Inaling tayo ng Diyos. Amen. Sino di kami nakaranas ng sakit ng kalooban? Taas na kamay. Yung hindi, wala silang mga puso. Wala akong karamdaman. Wala silang kalooban. Lahat tayo. Amen. Tao pa lang eh. Hindi makakaranas na. Ang gusto naman ang hindi nakakaranas ng ganyan eh. Kaya nga sabi ng Lord, sa kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, gumaling ka na. Yung inaanto kalabitin mo, gumaling ka na. Gumaling ka na. Kagalingan by His grace we are held. In Isaiah chapter 15 verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya na sugatan. Siya ay binugbog. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga pas na kanyang tinanggap. May kabuluhan ang kamatayan. May kahulugan ang kamatayan ni Kristo dahil gumaling ka. Kung hindi namatay si Kristo, hindi tayo gagaling. Salamat sapagkat ang kamatayan ni Kristo na akala ng kaaway, tagumpay siya. Hindi niya alam na sa kamatayan ni Kristo ay binuko niya ang kamatayan, tinawag niya si Satanas. Ang klase ano? Ibang klase bumaban ang ating Panginoon, napakahambol. Hindi naman niya iligtas ang tao na hindi siya pinipako sa pagkakalap mo. Amen! Diyos siya eh! Pero bakit ginawa niya? Sapagkat nakasulat, sinusunod niya ang salita ng Diyos. Sinusunod niya ang salita ng Diyos. Kumbaga siya ang nagbigay ng kautusan. Lumiger. And then, ginagawa niya siya lumiger. Hindi niya naman sabihin na, God, ililigtas ko na ng tao, wala akong pako. Yun yung pagkamarang Diyos para tayo ay maligtas. Para yung mga sugat natin, yung mga karamdaman natin, ay pagkalingin ng Panginoon. Pinagaling tayo sa ating mga kailangan, pinagaling tayo spiritually, physically, and emotionally.
Kaya sabihin mo, magaling ka na. At kung may karamdaman ka pa, sabihin mo, pagagalingin ka ni Lord. Napakabuti po ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 2, verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa cross, pinisan niya ang ating mga kasalanan. Anong kanyang pinisan? Kasalanan. Bakit kailangan niyang pasanin? Kasi mabigat na eh. Amen? Pagpagaang, binibit-bit. Diba? Pagpagaang ka mo, binibit-bitin mo yun. Pero kung mabigat na, ano sabi? Pinasan. Eh, dami kasi nagkasala eh. Hindi lang tayo, kundi marami. Kaya ginawa ng Panginoon, pinasan. Ipinapakita lang natin sa atin ang gusto ng kanyang pamilya. Pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan. Pinasan niya daw ang kasalanan para tayo mamatay sa kasalanan. Na ang ibig sabihin, dahil tayo mamatay sa kasalanan, huwag na tayong kasala. At kung magkasala man tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling. Ibang klase, pinagaling tayo. We are held. We are held. Kaya purihin mo ang Panginoon mga magulang. Kaya pag ikaw ay kay Kristo, tatanda mo po. Sabi ng Romans chapter 8, verse 1. Ang sino man nagpag-isa kay Kristo Jesus. If anyone in Christ Jesus, there is no condemnation. Kaya hindi ka na itukundi. Bakit? Tinapos na ng Lord. Kaya pagdating natin, pagharap namin sa Panginoon, tuloy-tuloy na po tayo sa kalangian. Hindi. Diretso. Napakasarap ka tayo. Hindi ka nakakakuha. Amen. Napakasarap po. Kaya nang purihin po ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kayo'y pinagaling, ako pinagaling, kayo pinagaling, tayong lahat ay pinagaling ng Panginoon. Ang hindi kayang pagalingin ng doktor, ang hindi kayang pagalingin ng siyensya o ng medisina, ay kayang pagalingin ng Panginoon. Ano ang klaseng sakit ay kayang pagalingin ng Panginoon? Because God is the great healer. Jesus is the great healer. Amen? Opo. Presensya pa lang ng Diyos pag nasa iyong presensya eh. Ramdaman na parang kahit may naramdaman ka, naalis yung kirot eh. Amen? Ito yung sikreto. Iiyan ko kayo. Pag may naramdaman ko kayo, natural sa tabi ang dito ko. Magpapuskus ko kayo sa Espiritu. Ang ibig kong sabihin, manalangin kayo, sumamba kayo, at mapapansin nyo na lang, mawawala yung nararamdaman nyo. Naranasan niyo ba yan? Amen. Totoo po yun. Minsan nag-preach ko ako sa mga ba. Nag-preach ako sa mga ba. Pagkatapos ko mag-preach, pupunta ako din sa Atos Bustos. Kasama ko si Kuya Ramil. Itong napaka-aman, ikikwento ko lang sa inyo, na God is the great healer. Dahil sa kanyang mga sugat. Dahil sa kanyang kamalayan. Pagkatapos ko mag-preach, sabi sa akin Kuya Raymond, Pastor, doon na po kayo kumain sa bahay. Siyempre, punta kami ni Kuya Ramil. Kaya ang hinanda sa amin, tinulang manok na niti. Sarap eh. Nakita mo na sing-sing-sing yung sa tao. Sarap tigupin. Hindi, ito po kami ni Kuya Ramil ngayon. Nagtimpla siya ng patis na may kasama silip, saka. Kain kami kain. Hinakang mo yung patis. Nag-trigger yung ano ko. Yung mayroon pala kung doon ko nalaman, good things naman. Doon ko nalaman na may bato pala ko. May bato ako sa bato dito sa dito ka. Maraming bato, pero hindi naman maliit. Ang sakit, alam niyo po mga magulang ng kapatid.
Pinahagi ako, buhay ko si Nanay Lili. Pinahiga ako ni Nanay Lili doon sa, higaan kasi higaan. Pinahiga ako ni Nanay Lili. Basang-basang damit ko sa pagay. At ayaw ko magpagalaw. Ayaw ko magpagalaw kasi masakit. Namimilipit ako. And then, tumatawag ako kay Kuya Ate, hindi ko mapunta. Kasi gusto ko magpadala na sa akala eh. Kasi hirap na ako. And then, parang minimisit ko rin si Maki. Nagpuntahan ako ko. Pero may naisip ako doon. Wala eh. Wala naman. Nagpuya ako doon. Sumamba ko sa kanila. Kasi kita ko yung galing mo, mag-alala na sa akin. Sinisisip niya pa ang kanyang sarili niya. Pinakak. Alam mo, ito ang napakabuti sa Panginoon. Nung makalabas ang pawis ko na siguro mga 20 to 30 minutes, hindi ako bumangon. Medyo kumikilot pa. Kaya lang ang problema, pupunta kami ng gusto, magpipitsuli ako. Sumakay ako sa motor, hindi ko naramit. Nagdaan kami ng hospital. Dito sa may sa Praga, sabi niya, dumaan ka doon, hindi na ako dumaan. Sabi niya, Lisa, punta ako dito sa Bustos. At pagdating ko sa Bustos, purihin po ang Panginoon. Nakapag-preach ako. God is so good. Amen! Hindi pagkatapos nung pala, hindi lamang yun. Kasi ako ang ng pagkatapos nung maglalaro ng basketball sa Baliwa. No, ang mga kasama ko, mga taga-mangga. Tapos ayaw ko sino mga kasama ko sa basta, naglaro ko kami doon. Ibig sabihin, napakabuti ng Panginoon. God is the great healer. At kinabukasan, alam niyo po, siyempre, prevention is better than cure. Kung tapos sa, yung nakikita nga, na, ano ba yung tawag ko? Na, yung inano ng aparato rito? Yung parang sa buntis? Ultrasound. 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 Akala ko orthodoxy. Patay. Ultrasound. Hindi ka sabi mo. Ginala ko, ang dami. Sabi ko, Lord, anong dapat ko gawin? Pagkagat ko sa Panginoon. Maraming resist ng doktor. Pero nakabali ako na kung hindi kami ng Cardenas. Ang ginawa ko, sambo. Tapos yung talbos ng guyabano. Kasi anti-cancer yun eh. At kung yung Panginoon, buhay pa kami ng palang Panginoon. Buhay na ginagawa ng Panginoon. Amen? Yun ang ginagawa. Hawakan po natin na pinagaling tayo ng Panginoon. Sabi sa akin, may nagtatanong, Pastor, may ano ka na ba? Nananakaw ko yung maintenance. Kaya ko kayo may maintenance kami. Hindi. Sabi ko, may maintenance. Hindi ako uminom na. Wala ko pamatay. Ang ginagawa ko ngayon, pinapalabas ko yung mga pawis. Nagpapapawis pa ako. Nag-exercise pa ako. Para mailabas yung ano na ako. Amen. Mag-exercise pa tayo. Mag-exercise. Tama yung tubig yung mag-alaga. Tutok ko yun. Mag-exercise tayo. And then siyempre, Father Life. Mga magulang natin ko nang ibig kong sabihin, pinagaling tayo sa mga sugat natin. Dahil ang nagpagaling sa atin ay si Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya ang Kristyano po, sasabihin ko sa inyo, tayong lahat ay malaya at dapat masipag at may kalakasan na naglilingkod sa Panginoon. Kaya ang Kristyano ay laging happy na naglilingkod sa Diyos. Happy ba tayo? Ang paglilingkod sa Panginoon na hindi mabigat. Kung nagbibigatan ka, hindi ka sa Diyos naglilingkod, sa tao ka naglilingkod. Nabigatan ba ang Diyos paglilingkod sa atin? Hindi. Hanggang kamatayan. Ang paglilingkod sa Diyos ay blessing. Dahil maraming tao na mas matatalino pa sa atin, sila ba ginagamit? Sino ginagamit? Tayo mga makasalanan. Galing sa kulungan, galing sa dumi,
galing ka sa kung saan na ayaw ng tanggapin ng tao. Itinakwil man ng magulang, itinakwil ng lipunan. Pero minahal tayo ng Diyos para pakagulan. Para maging Diyos sa Kanya. Napakabuti ko ng Diyos. Kaya sa pagbibigod sa Panginoon, yun ang dapat natin ipagdulan. Kasi nandun ang pagpapahala ng Panginoon. Kung nabuhay na wala ng Panginoon. Hallelujah. Nagaling. Number 4. Kahalagahan. Significance of righteousness. Number 4. Pagkakasunod. Reconciliation. Dati tayo ay kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Tama! Amen? Malayo eh. Ang Diyos ay banal. Tayo ay mga kasalanan. Hindi pinipagtagpuin. Kaaway tayo ng Panginoon. Pero dahil malaming Panginoon, ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan. Ibinigay niya si Jesus para mamagitan sa akin. At siya ay Diyos at ng katawang tao, na ibig sabihin, ito ay Diyos na banal at ito ang tao. Ngayon si Kristo ay binigay. Si Kristo ay banal at naging makasalanan. Ang tao at ang dahil kay Kristo ay pinagtagpo. Kaya naging kaibigan tayo. Hindi na tayo naging kaaway ng Panginoon. Tayo ay naging kaibigan. Pangklase ano? Magdugtong ng relasyon ng Diyos. Pangklase magdugtong eh. Ibinigay si Kristo eh. Si Kristo banal at ginawang kasalanan. Ang tao ay makasalanan. Na kay Kristo ngayon, si Kristo ay banal. Ang Diyos ay banal. Kaya ang nagkaroon po ng reconciliation. Pagpangkuha natin ang pagkakas. Hindi ka nakaaway ng Diyos. Hindi ka nakaaway ng Diyos. Kaya pag tayo ay pinapalo, hindi ko yung paroksa. Hindi. Pag tayo ay pinapalo ng Lord, pagpapala pa rin yan. Sino rin ang nakakaranas ng pagpapalo? Ako nakaranas ng pagpapalo eh. Kaya tayo, hindi tayo gusto kong paroksahan ng Panginoon. Dahil mga ka ng Diyos, hindi ka kaaway. Ikaw ay kaibigan ko yan naman Diyos. Si Jansen, kung mapuko, mabalik talaga. Grabe. Parang Spider-Man yan sa loob ng bahay. Lahat ng kagamitan namin, ang gunting, isa na lang, wala na ito. Yung ting-ting, makita mo kung saan na pupunta. Grabe. Pinalo. Yan ang aking may bahay. Pinalo pala mo. Basta umiyak ka. Di mo na kumahal. Teka na. Ako, kung mahal na mahal kita, eh mamaya kakain tayo sa McDo. Ay, nakakaba! Paliwanag sa kanya. Alam mo, ganun po ang pagmamahal sa atin. Reconciliation. Ikaw ang nakaaway ng Diyos, ako nakaaway ng Diyos. Dahil kay Kristo, dahil sa kamatayan ng Kristo, nagkaroon ng reconciliation. At hindi lamang tayo naging kaibigan, hindi tayo naging anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Parang taglay niyo, ha? Anak ka ng Diyos, amen? Hindi ka anak ka ng nanay mo. Okay, pagkasunod. Romans 15. Ang sabi niya po mas Jess, dati tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa mamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Pagkamatay. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Kasi hindi mo naging kaaway na lang doon. Pero brother, kaya pinaparimay ko sa atin ng Panginoon ang salita ng Diyos. Magpatawad din po tayo sa mga nagkasala. Kasi bakit nagkasala din tayo eh? Ang Diyos nga na hindi nagkasala, pinatawad tayo. Ikaw na nagkasala, hindi ka marunong magpatawad? Ano ka? Diyos ka? Amen? Pero sabi ko nga sa inyo, isa may tamang panahon.
hindi na makakaagad ka. May mga tamang panahon sa pagpapalaway. Tama! Kasi baka mamaya, humingi ka ng tawad, pinagkakal ko, mainit pa pala ko. Kasi kita niyo po mga magulang na sa Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, ang kaaway ng Diyos, ngayon ay ako ka ng kanan. Kaya purihin mo ang gusto mo. Okay, Romans 5:8. Okay, purihin mo ang ngayon. Siya na tayo. Hindi na tayo kaaway ng Diyos, malaya na tayong makakalapit sa Diyos, itinuri na tayong kaibigan. Kaya dahil kaibigan na may relasyon ka na sa Panginoon, hindi ka nakaaway, nagkaroon na rin reconciliation, malaya ka na makakalapit sa Panginoon. Amen! Ano man ang hininangin sa Lord, ay ibibigay ng Panginoon! At tamang panahon. Kaya po rin ang gusto ko sa ating mga ganun po. Grabe ang kalagahan ng tayo natin. Okay. Number 5. Pantubos. Ransom or redemption. Okay. Pag sinabing ransom, halimbawa, may anak na kinidnap. Ito ba? Ang kapalit noon ay pera. Kailangan magbigay sila ng pera kung magkano ang gusto ng roadapper o kidnapper. Para yung hinundak nila ay makalaya sa pamamagitan ng dadalhin mo sa lapit. Makakalaya siya. Ransom. Di ransom ha? Ransom. Ransom. Ayaw ko pala ng ransom. Hindi ransom. Ransom or redemption. Alam niyo mga magulang at kapatid, tayo ay hawak ng kaaway. Tama! May mga talikala dito. Pag sinabi ng kaaway, punta ka doon, punta ka doon. Pag sinabi ng kaaway na lumakla ka, lalakla ka. Pag sinabi ng kaaway, sige gumawa ka ng kasalanan, gagawa tayo ng kasalanan. Pag anong sinabi ng kaaway, susundin mo. Purihin po ang Panginoon dahil sa kamatayan ni Kristo, dahil sa kanyang dugo, tinubos tayo at malaya na tayo sa kasalanan. Tinubos tayo ni Kristo. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ikaw ay binayaran na. Bayad na tayo. At ang sabi ng Bible sa Matthew 20:28, sapagkat maging ang anak tao ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at iari ang kanyang buhay, siya ay tutubos ng marami. Siya tutubos ng marami. Kaya tinubos na po tayo. Hindi lamang po yung mabubuti, ang tinubos ng Diyos. Amen! Hindi lamang yung mga banal ang tinubos ng Panginoon, kundi tayo mga makasalanan. Minahal ka ng Panginoon. Tinubos tayo sa bidag ng kaaway, tinubos tayo sa pamamagitan ng pag-alay ng buhay, sa pagtubos niya sa atin, ang ito'y bahagi ng paglilingkod niya sa atin, paglilingkod ng Lord sa atin. Kaya nga sabi ng 1 Peter chapter 18 to 9:10, okay? Alamin niyo kung ano ang pinatubos sa inyo sa walang kagunuhang pamumuhay na iyong minana sa inyong mga magulang. Anong sabi? Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pila, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng kordero walang duwis at kapintasan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tinubos ka sa iyong mga kasalanan. Kaya malinis ka na. Sabihin mo sa katabi mo, malinis ka na. Kaya araw-araw kayo maligo ha. Malinis tayo. Inalis ng Diyos ang hadlang. Inalis ng Diyos ang talikala sa atin ng kaaway. Rinig ng dugo, rinig ng kamatayan ni Kristo ang talikalang nakahawak sa atin. Ginalaya tayo, tinubos tayo ng Panginoon. At ngayon, kasama mo ang Diyos, kasama mo si Jesus.
Kasama na tunay mong magulang. Wala ka na sa kaaway, wala ka na kay Satanas. Pulang-pakan ko natin ang sabi, alam nyo, sa mababang na mensahe ng natin ngayon, pag dinidikit ko natin ito, hindi ka mawawala sa pagdinig ko. Yung kamatayan na natin Panginoon, pag minidikit ko na, grabe ang halaga, grabe ang halaga. Very meaningful. Hindi lamang ang gagawin sa atin ay iligtas tayo, kundi marami siyang pinagdaanan para sa ating buhay. Kaya, sa tao, huwag na tayo maalis sa kamay ng Panginoon. Amen? Huwag na tayo maalis sa kamay ng Panginoon. Pag umalis tayo sa kamay ng Diyos, kawawa po tayo. Ano ang nakakaalis sa kamay ng Diyos sa ating buhay? Babalikan natin yung mga dati nating kailangan. Babalikan natin yung mga dating ginagawa, yung ating mga nakasanayan. At hindi mo nalalaman, unti-unti ka na palang nalalaglag sa kamay ng Panginoon. Okay, nakikisama tayo. Pero tatandaan ko natin, dapat ang pakisama natin ay sa tama at ayon sa kalooban. Hindi po masama ang makipagkaibigan. Masarap po ang maraming kaibigan. Pero minsan ang kaibigan ang magdadala sa atin dun uli sa ating pinagulan. Ang masarap na kaibigan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Pagkaibigan mo ang Diyos, pagkaibigan mo si Kristo, dadalhin ka nito sa mabubuting kalagayan. Amen. Napakasarap po siya. Amen. Number 6. Ika-anin na Diyos. Significance of Christ's death ay nagkaroon po tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Assurance of salvation. Huwag ka lang aalis sa pananampalataya. Amen. Huwag ka lang aalis sa Diyos. Kahit na magkamali ka. Tandaan ito kasi sabi na natin, tao lang tayo. Kahit nagkamali ka, kahit nagkasala ka, pero hindi ka umalis sa pananampalataya, hindi ka umalis sa Panginoon, may assurance of salvation ka. Are you listening? Pastor, parang mali yan. Ang tanong ko, nagkakamali ka ba? Nagkakasala ka? Araw-araw. Sinungaling po ang isang tao na hindi siya nagkakamali. Sinungaling po ang tao na hindi siya nagkakasala araw-araw. Ang issue natin, makasalanan. Pero salamat sa Diyos may salita na nagpapago ng isip natin at nagpupag natin. Kaya nga tayo ay may pinatawag na assurance of salvation. Katiyakan ng kaligtasan. Sabihin mo sa katabi mo, ligtas ka na at sigurado. Sabi ng Bible, in Romans 5:10, dahil tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at dahil dito, anong sabi ng sunod? Tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay! Amen! Buhay si Kristo! Hindi siya nanatiling sa kamatayan. Siya ay binuhay ng pangatlong araw. Siya ay binuhay kaya ikaw ay namatay at muling bubuhayin dahil kay Kristo. Kaya ikaw po ngayon ay may assurance of salvation. Ano man ang mangyari, ang kaligtasan ay hindi mawawala sa akin sapagkat si Kristo ang kaligtasan natin. Hallelujah. Siya po ang tiyak na kaligtasan natin. Kaya tayong lahat ang narito ngayon
Huwag natin i-blame ang sarili natin pag tayo magkakamali. Reality po, bilang tao. Huwag ka lang maalis sa paglilingkod sa Diyos. Huwag ka lang mawawala ng pananampalataya. At huwag ka lang maalis sa kamay ng Panginoon. At patuloy ka sa Panginoon kahit ano ang nangyari. Ang sabi ng Isaiah 52 verse 9, ulitin ko ulit. Doon sa 1 Peter 5 pala. Dahil tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan, sa mamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak ay dahil dito tiyak na maliligtas tayo sa pagkat si Kristo ay buhay. Ang tanong ko ngayon, di ba namatay si Kristo? At alam naman natin lahat, siya ay buhay. Kaya ang Diyos po natin ay buhay. Kaya may kanta tayo, buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, walang kumakanta, hindi mo alam. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Para po natin ang mga. Hallelujah! Kung si Kristo, sana mawawag ng kapatid yung ano natin ngayon kasi maging hapon sa atin. Para tayo magpatuloy sa paglilingkod. Alam niyo po kami mga pastor, maging kami, pag nakita niyo kami, na patuloy naglilingkod, hamon kami sa inyo. Ganyan din po kami. Nagiging hamon din kayo sa amin pag kami naglilingkod. Amen. Meron listen ko siya. Hindi na kailangan maging ano tayo. Kumbaga sa pusong mamon. Alam niyo ba yan? Pusong mamon. Malambot. Balat sibuyas! Ano ibig sabihin ng balat sibuyas? Ang daling naman! Ako, estilo na po yun ako sa pagbabago. Ang Kristyano ay kailangan matapang. Buhay si Kristo eh! Pagpatay si Kristo sa buhay ko, yun, buhay si Kristo siya magdadala sa ito. Tama! Kaya tuloy po ang Panginoon. Tiyak na tayo ay maliligtas sapagkat si Kristo ay buhay. Sa akin, ang kaligtasan ng iyo na ngayon ay hindi mawawala maliban kung umalis ka sa kamay ng Panginoon. Ang assurance of salvation ko na hindi mo mawawala, ang kaligtasan ay nandiyan. Pero maaaring mawala sa iyo kung umalis ka sa kamay ng Panginoon. Yung may nagtatanong sa akin, mawawala ba ang kaligtasan? Hindi nawawala ang kaligtasan. Pero kung umalis ka sa Panginoon, individually, maalis sa'yo ang kaligtasan. Sagot tayo mga kasi personal na kaligtasan eh. Tuwan niyo po. Personal na kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi na mawala. Nandiyan yan. Pag ikaw umalis sa kamay ng Diyos, mawawala sa kaligtasan. Magpupunta ka sa internet. Pwede na yung Jesus Christ. Amen. Kaya purihin mo ang mga isa ng mga Isaiah 52 verse 10. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang paghihirap, tandaan po natin, kalooban ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng, ano sabi? Matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may isasagawa ang ating panukala. Kaya nga, ang kamatayan ni Kristo ay naging, kumbaga, yung pader ng pagpapala. Yung pader ay yung pader ng mga para hindi tayo pagpalain. Yung mga pader para hindi tayo maabot ng Panginoon. Yung mga positibo na mangyayari sa atin. Yung pader na yun. Dahil sabi doon, makikita ang lahat. Sabi doon, sa pamamagitan niya ay masisigawa ang aking panukala. Dahil sa kamatayan ni Kristo, tinigos na yung pader na wala ang pader. Magagawa na ng Diyos ang kanyang panukala para ikaw ay ligtas, para ikaw ay pampalaki. Ano natin ang Wala na!
Tinibag na ng kamatayan ng Panginoon! Inalis na ng kamatayan ng Diyos! Kaya pumili po ang Panginoon Kristo sa buhay natin. Ang kailangan po natin ay magpatuloy sa Panginoon. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Siya ay parusahan na dapat tayong parusahan. Binigay niya tayo sa lahat ng sakit at sugat ng ating naranasan. Kinubos tayo sa pamamagitan ng dugo hanggang siya ay mamatay. Tiyak na ang ating kaligtasan. Hallelujah. Nagtagumpay ang ating Panginoon Jesus at kapatid tayong magtagumpay. Tagumpay laban sa kadiliman, winasak ng kanyang kamatayan, ang kapangyarihan ng kasalanan at isatanas sa ating buhay. Kaya we are more than conquerors. Tapos po natin ang aming kamay. Sabihin natin, we are more than conquerors! Sabi ng ba, wala ako na conqueror. Ulit! Taas! Sabihin natin